nagken ka. Jesus manupot ko, tainayat na kunay, nga impang pangruna. Itatan ko marot ken kanay tuy biyag ko, pusok ken karatwag ken iti amin ko, awanen sa bali nga inak may dead, no di pa nabayad ko ken ka o Jesus, di kararag ko ket indeng ang kuma, di dari kagay ko nga agserbi ken ka, awanen sa bali no dila siksika, inak ay ayaten. Tiyak ni namnama, anapategak ken ka, tawakas kanya, itirumbeng maya, itaton ko marot ken kanay tuy biyag ko, pusok ken karatwag ken iti amin ko, awanen sa bali nga inak may dead, no di pa nabayad ko ken ka o Jesus, di kararag ko ket indeng ang kuma, di dari kagay ko nga agserbi ken ka, awanen sa bali no dila siksika, inak ay ayaten. Suraya ken ka, iti pa nagsublim Jesus, tapnuag denata, iti agnanayon, itaton ko marot ken kanay tuy biyag ko, pusok ken karatwag ken iti amin ko, awanen sa bali nga inak may dead, no di pa nabayad ko ken ka o Jesus, di kararag ko ket indeng ang kuma, di dari kagay ko nga agserbi ken ka, awanen sa bali no dila siksika, inak ay ayaten. Amen. Awanen sa bali no dila siksika, tinak ay Amen. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa atin lahat. Na imbaga bigate amin, kapasat nga gayem, kaliri amin, nga kadwato yung kakape. And yes, agyaman na ginaapod Diyos. Maraming salamat sa Panginoon dahil tayo po kanyang ginising muli para sa araw na to, December 28. Ayan po. Nalalapit at lumalapit ang bagong taon. And yet, salamat sa Diyos dahil binigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon upang masilayan ang araw na ito. At
magampanan din natin sana ang kanyang kalooban habang tayo ay binibigyan ng buhay. And yes, maraming salamat sa Panginoon. Ang oras po natin ay alas 5:28. Meron po akong nabasang comment dito na talagang napatawa ako. Yes, good morning po sa ating lahat mga kakape. May God bless us all with peace and as well as joy and good health for everyone, including our family circle. Yes, magandang umaga at salamat sa Panginoon sa kanta na Agyaman Akin Ka, song brought to us by KKNE 940 kHz, KPRP sa 50 Radyo Hawaii. Ang grupo po ni Ma'am Amy Ortega Collado Anderson. Maraming salamat po sa awit, Ma'am Amy, and kami po ay nabe-bless dahil po sa inyong mga ginagawang mga awitin. And yes, magandang umaga dito sa Saudi Arabia. Crisel Blanco Chedoro. Crisel Blanco Chedoro, good morning, Pastor. And kay Ma'am Telma Harapan Balcon Ednilao ng Pinili. A blessed morning to you, Pastor, and to all kakape. Yes, kay Christine, kumusta kayo dyan sa Pinili? The Falcon and Ednilao family. Ma'am Telma, thank you so much. At kay Ate Emerita Bautista Corpus ng San Francisco, California. Hello, Brother Rafi. Nice to see your smiling face as you open your program this morning. Salamat po. Hindi na po ako nataba kanina. Anyway, and good morning to all the listeners and viewers, mga kape. May God bless us all. Siguro dahil palagi po ako naka-face mask pag bumubungad nito mga nakarang araw. Hanggang ngayon po, meron pa, ina-atake pa rin ako ng aking pong problema sa aking sinus. Pag ganitong umaga po, pag nalalamigan, alam niyo na po yun. At pasensya na po sa mga nakaraan na mga araw na talaga ng mga nagkakalat po tayo dahil po sa aking pong sipon. Anyway, maraming salamat po sa inyo at maraming salamat sa Panginoon dahil sa pagbigay ng Panginoon sa atin ng desire na matuto. At siyempre magpasalamat sa Diyos. Yan ang pinaka mahalagang bagay na dapat hindi natatanggal sa ating pong buhay, mga kakape. Yung magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya. And as we know that we are in our paksa o topic na Thanksgiving, pasasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Not only yung kanyang mga ginawa sa nakaraan, yung ginagawa niya sa atin araw-araw, isipin nyo yung kanyang protection sa atin. Isipin nyo yung mga ginagawa ng Diyos na imbes na tayo yung pangyarihan ng isang bagay na hindi nais-nais, pero ang Diyos po ay tayo po ay kanyang pong nililigtas mula sa kapamakan. And yes, especially tayo nakakain pa, di ba? Salamat sa Diyos sa hangin na hindi niya nilagyan ng metro. Ibig sabihin noon, libre ito. Salamat sa Diyos. Marami tayong pasalamatan sa Diyos as we count them one by one. Siguro hindi po natin mabilang sa ating mga daliri. Ang biyaya ng Diyos, including na yung mga pagsubok, yung mga bagay-bagay na dumadarating sa ating buhay, na minsan sinasabi natin, Lord, hindi ko na kaya. Lord, ayaw ko na. But in the times, in those times, when we are in that kind of situation, alam naman natin ang Diyos ang magpapalakas sa atin because He is our strength. As we call upon Him, huwag po natin kakalimutan yun, as we allow the Holy Spirit to work in our lives, and we realize that we should depend upon His power. Yun po ang mahalaga doon. At pag tayo po ay magpapasakop sa Kanya, ano bang dagok sa buhay ang darating sa atin, tayo po ay magpapasalamat at tayo po ay matutuwa dahil nga po hindi po nagkulang kailanman ang ating Panginoon sa atin. Amen. Salamat sa Diyos. Kay Ma'am Telma Harapan Ednilao, a blessed morning to you, Pastor, and to all kakape. Maraming salamat.
Thank you, Lord God. We adore you and magnify your name in humility. We come to you to ask for forgiveness and thanksgiving for all the things you have done for us. The good things as well as the bad things. Ayan. So, ang sabi po rito ni Ate Emerita, and thanks for answering our requests in prayers. Thank you, Lord Jesus Christ, for waking us up this morning. Amen. Thank you so much, Ate Merita. At yan naman po sa Spain, kay Ma'am Bel Guillermo, Buenos Dias, Pastor, at sa lahat ng mga kape. Sapay kuma, di ka maumuma, Pastor, for sharing the Word of God. Ang Diyos po ang nabibigay sa atin ng kalakasan. And as you can, if you notice mga kakape, kadalasan namang mga topic ko natin dito, puro yung papaalala, kumbaga paalala. Because we need constant reminders. We need to be consistent in reminding every one of us. And of course, as I told you before, ako rin po ay katulad ninyo na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sa tuwing napapansin natin, as we observe ourselves, na kumbaga nagsasawa na tayo, nabuboring tayo sa pakikinig, yun yung panahon lalo nating pilitin ang ating sarili. Dahil alam natin there's something wrong. There's something wrong in us. Kaya kailangan natin magsisi at kailangan nating ituwid ang mga bagay-bagay na nagawa natin na magkakamali sa magitan ng biyaya ng Diyos. Of course, we need to ask God to forgive us, to cleanse our hearts and minds. Then, bumalik tayo sa Kanya. Katulad po ng prayer ni Haring David that time when he committed sin against God and against Uriah. If you know the story, siya ay nagpakumbaba when he felt that guilt. Siya po ay lumapit sa Panginoon, siguro dalumpasay, umiyak siya, nagsisi ng taos puso, and he even uttered, "Search me, O God, and know my heart always." At sinabi pa niya, "Panginoon, patawarin mo ako, and restore unto me the joy of my salvation." Kasi nga po, kahit alam natin tayo ligtas na, nawawala po yung kasiyahan, kaligayahan natin dahil po minsan sa ating pong buhay, hinahayaan lang natin na ang dyablo ay magtagumpay sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang mga tukso sa buhay. Pag nangyari yon, then after that, after sin, yun, magigilty po tayo. Ang mahalaga po doon, pag nangyari yon, kailangan po nating matuto sa nangyari, at kailangan natin humingi ng kapatawaran, at kailangan po nating sabihin sa Diyos, "Lord, please, give me strength that I can say no to this kind of temptations, na sana hindi na mangyari pa ulit." Kasi nga po, mga tao po tayo, totoo yan, we are prone to sin, but the power of God, the Holy Spirit, can help us to conquer or to have that victory over those temptations. Ang kailangan natin gawin, magpasakop sa Kanya, and we need to resist the devil, and he will flee from us. Madali lang po sabihin ito. Madali lang po pag-usapan ito. Pero kailangan po natin talaga yung practice. Kailangan po natin i-apply yan sa ating pong buhay. Hindi ko sinasabi sa inyo na ako'y sobrang bait o mabait. Alam niyo po na bilang isang tao, palagi nandyan ang temptation, tukso. Pero salamat sa Panginoon sa biyaya niya, pwede nating sabihin hindi at pwede tayong umiwas. Katulad po na ginawa ni Brother Joseph, di ba, sa Old Testament.
when nangyari sa kanya lahat ng mga bagay-bagay na puro mali, puro masama, di ba? Yung mga nangyari sa kanya. Though, ang maganda doon, he was one of the favorite son of their father, Jacob. Excuse me. At ano nangyari? Nagkaroon ng tawag dito, paninibugho ang mga kapatid niya. Nagselos sila. So, nainggit sila. What happened? Gusto nilang mawala si Joseph sa kanilang buhay. They even plan to kill him. But because of the grace of God, alam naman natin ang nangyari. Imbis na pinatay, mayroon siya nag-suggest na isang kapatid. Palabasin na lang natin na siya patay na. Tinapon siya doon sa butas. Tinulog siya sa butas, sa hukay. Tapos, binenta siya. Lahat-lahat yan. Siguro di natin alam kung ano kayang feeling ni Joseph that time. Can you imagine? Binenta ka sa mga merchandises, sa mga nagbabaratilyo ba? Yung mga nagtitinda, yung mga komersyante na dumadayo sa mga iba't ibang mga bayan para magtinda. And even they are selling slaves. And they sold Joseph to be their slaves. At naging for sale siya doon sa baratilyo, doon sa palengke. Di ba? And nagkataon na doon sa pumunta sa kamay ng isang general sa pangalang Potiphar, one of the generals of Pharaoh. At doon siya tumira. At ang nangyari, saan yun? Sa Egypt yun . Kung isipin natin, mga Egyptians, mga black people yan, di ba? So, nung makita ng asawa ni Potiphar itong si Joseph, na in love. Hindi yun na in love, pero talagang naglast yung asawa ni Potiphar kay Joseph. And every day, he tried to tempt him. She tried to tempt him. She tried to tempt Joseph. Pero nung panahon nagkaroon siya ng pagkakataon, wala si Potiphar, ginab na niya si Joseph. What Joseph did? Alam naman natin yun . He ran and fled away. At ang problema, naiwan niya yung damit niya because hawak-hawakan itong babae. Nakulong siya. Wala naman siyang ginawa. Alam natin yan. And to cut the story short, to make this story short, ang nangyari, dahil sa mga nangyari kay Joseph na mga mali, ginawa ng Diyos lahat yon, pinahintulutan lahat ng Diyos na yon, para siya po ay maging mas matatag. At ang maganda dito, yung kanyang pananampalataya sa Diyos hindi nawala. Lalo siyang nagdepend nagdepende sa Panginoon. And what happened? Naging governor siya ng Egypt. It is because nandun ang Diyos. Kahit saan tayo pupunta, kasama natin ang Diyos. Yung pangako ng Diyos sa atin, di ba? Sabi ng Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave thee nor forsake thee. Mapanghawakan po natin yun dahil totoo po yun. Dahil yun po ang pangako ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa kanyang biyaya, mga kakape. And yes, salamat sa Diyos that He is the one who's enabling us. He is the one who is enabling us to do such things like this, na maging blessing po sa iba dahil po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And yet, tatapatin ko po kayo, blessing din po kayo sa akin. It is because yung desire po ninyo na matuto, yun din po nagpapalakas sa atin. It is because we know that if we learn and listen and learn to the Word of God, dito po tayo binabago ng Diyos. Because God's Word changes lives, and even prayer changes things. Kaya salamat sa Diyos. Huwag tayong magsawa. Yun ang huwag nating hayaang mangyari. Mga kape. And yes, I just want to read ang comment po ni Ate Madeline Ascension-Reyna. Good morning, Ate Madeline. Of course, good morning sa inyong mga kapamilya. Kay Kuya Willie Raynon, Kuya Willie, Manong Willie, kay
Attorney Fiscal William Reynon Jr., kay Imnas Basingan Reynon, of course kay 30. Ayan, belated happy birthday 30. December 25. Thank you very much po Lord for everything and another time to be with Morning Coffee Devotion. God bless us all mga kakape. Happy listening. Ayan, maraming salamat. At sa lahat po ng mga nag-share, maraming salamat po. At that shows that you have the desire to share the Word of God to your friends online. Ayan, salamat sa Diyos. And at Emerita of Sa Purpose, thank you for the beautiful song by Ma'am Emmy Anderson. A very nice song. Opo, maraming salamat. And of course, Bayaw, good morning. Michael Rojas, ang aking pong Bayaw, kapatid po ng aking asawa. Ingat kayo dyan. And kumusta mo na lang ako kay tatay, ha? Maraming salamat, Bayaw. Kay Ate Madeline Susan Reynon, please, Brother Rapi, pag-pray tayo man ni Mang Edith Reynon, safe travel and protection in going back abroad. Yan. So, Edith Reynon. Yes. Thank you very much, Ate. You're welcome, Ate Madeline. Dito naman po tayo kina Uncle Arnel Valeriano. Good morning, Uncle. Good morning, Auntie Elena Valeriano. Good morning, brother and all kape. Maraming salamat po sa mga Valeriano family. Diyan po sa Sitio 4 ng ating barangay. Talking about our barangay, good morning po sa lahat po ng mga ating taga-barangay na sumusubaybay at nakikinig sa pangunguna po ng ating punong barangay, Kapitan Jerry Corpus Alonso. And of course, kay Auntie LC Tapawan, good morning. Kay Auntie Dalin, kay Ate Minda na kasama nila dyan. And of course, sa buong compound po, good morning po sa inyo. Maraming salamat. Uncle Eli, Uncle Cons Eli Valeriano at saka kay Lolo Himing Valeriano. Good morning po sa inyo lahat. Thank you po. At dyan po sa Saudi Arabia, maraming salamat sa UAE, if I'm not mistaken. Si Adam Gonzalez, maraming salamat. Thank you so much. Good morning. Alam ko, gabi na dyan, pero nandito ka pa rin. At nakikinig ka. Thank you so much. Please pray for us. Pray for all of us. Pray for me. Pray for one another. Good morning. Ayan po. Kay Ate Jessie Cristobal Gaviran, thanks God again. Good morning, Sir Rafi, and to all. Of course, kay Manong Pedring, Federico Gaviran. Good morning, Manong Pedring. Agpalengka, ikararag tayo kan kanayo iti panang palaing ni Apo ka kay amin nga masaksakit aya. Thank you so much. And of course, kay Nanang Ilay. Good morning, Nanang Ilay. Kay Malu, kay Lita Dumlao. Good morning po sa inyo. Diyan naman po sa Cagayan, kasama po natin si Ma'am Maria Lizardo. Blessed morning, Pastor. Maraming salamat. Thank you po, Ma'am Maria Lizardo. Ingat po kayo palagi. Kay Judy and Brenda Rosales, Rosales family and Gaviran family, good morning po sa lahat ng kakape. Stay safe and stay healthy. Maraming salamat po. Amen. From Adam Gonzales. Vicente Madaba, Kuya Vic, Madamba, happy birthday sa iyo. At saka, siyempre, good morning, Brother Rafi. At sa mga kakape, maraming salamat, Kuya Vic, kay Ate Lorna Lopez, Madamba Lopez family and Madamba family. Maraming salamat. At dyan po sa Sanchez Mira, Cagayan, kay Sister Jonah Fuertes Sereñado, a blessed Tuesday morning to everyone. Keep safe always. Bilis no, Martes na naman, tingnan nyo. Sa sunod, maya-maya, sabi natin, Happy New Year na, di ba? So, maraming salamat, Sister Jonah Fuertes Sereñado, and of course, blessed morning, Pastor, from Maria Lizardo. Red Aida Vita, good morning po, Ma'am Red. Ingat po kayo palagi. Thank you so much again, Lord, for another new wonderful day. Blessed morning to all from Auntie Mila Domingo. Also, good morning, Auntie. May God bless you with peace and strength and good health. And of course, to all of you, maraming salamat po. Renante Tagata, good morning. Salamat at nakasama ka ngayon sa live natin, Renante Tagata. Thank you so much for the strength. Thank you so much, Lord, for the strength that you are giving us. We should always be grateful about that. Okay, Hebrews 13:5, let your conduct be without covetousness. Grabe ito, makinig kayo mabuti, ganda-ganda ng verse na ito. Hayaan nyo na ang inyong pong pamumuhay ay walang pagkainggit. Pag sinabi natin covetousness kasi yung
yung pagiging ganid, yung inaangkin mo, yung hindi mo pag-aari. Ayan. Be content with such things as you have. Makontento daw tayo kung anong meron tayo. Dahil sinabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Yan, salamat sa Diyos. And yes, habang naghihintay po tayo ng mga kasama po natin, let us pray this song as we thank God for His grace. Salamat sa iyo, Panginoon. Ma'am Elsie Liberato Kitoriano, good morning. Kay kapatid na Estela Pablo, good morning. Salamat sa'yo. Kay Sister Bernice Canonizado, good morning. Salamat sa buhay ko ngayon. Good morning po sa Pastor Redentor Asuncion. Kung hindi sa'yo, Michelle Tangunan, good morning. alam mo ang mga pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali, amen. Sa iyo, ako'y magpupuri. Dahil sa iyong kabutihan ating nakamtan, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Yes, good morning, Kulisaya Mislava, Biscaro. Good morning po sa lahat, maraming salamat. Kulisaya Mislava, Buhay ko'y hawak siyang Biscaro. Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo, Ay walang magtatamo ang mga pagsusumikap ko. kaya't sa bawat sandali. Yes, Brother Vilmar, patungo ng Australia today. Yes, we will pray for you. Thank you so much, Ma'am Esmeralda, for that information. Ang pangarap ko'y tagumpay. Thank you so much for sharing. And yes, maraming salamat. Sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Amen. At kailanman Yes, good morning kay Ma'am Barbara Aires Anas Mateo, kay Catherine Bagisca, buhay ko'y ikaw ang siyang dahilan. kay Sir Mina Pascual, kay Ma'am Ayi, kay Sir Lexington Alonso. Siyang dahilan. Amen. Salamat sa iyo, Panginoon. Yan ang isang bagay na hindi dapat nawawala sa atin. Mga yung pasalamat natin sa Diyos dahil if you want to have peace in life, matuto po tayo magpasalamat. Because Thanksgiving is the main key in order for us to have peace in life. Subukan niyo po yun. Laging magpasalamat. Instead na tayo po ay magreklamo sa buhay, maraming mga complaints, magbubunga tayo, magre-react po tayo ng mga negatibo. Why not convert those reactions on those actions into a positive way in such as thanking God or being grateful, to express our gratitude to our God for everything, because sa kadahilanan at katotohanan tayo ay buhay pa, and we have all the opportunities and privileges na magawa po natin, bagampunan po natin yung kadahilanan kung bakit tayo nabubuhay, di ba? At ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay at pinahintulutan tayo ng Diyos para mabuhay ay yung magbigay papuri at luwalhati sa Kanya sa lahat ng ating ginagawa. Don't forget that. Colossians 1:16 and Revelation 4:11, napakatindi po ng mga verses na yan. So, let us pray po. Maraming salamat sa Panginoon.
Muli, if you have prayer request and if you have a question, pwede po kayong magtanong, pwede po kayong mag-request, and we will pray about that. And if you have questions, pag-aralan po natin yan. Good morning, Desi Cruz, dyan po sa Montalban. Maraming salamat, kapatid. Ingat kayo palagi yan. Let's pray po. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much for this day. We thank you for the love. We thank you for the blessings. We thank you, Lord, for your strength. We thank you for everyone that are here. We thank you very much, Lord, for all those who are viewing and for those who are listening. We thank you for every testings of life. We thank you, Lord, that we have given time. You gave us time for us to be together, even online, to learn from your word and to praise your name and to please you in everything we do. We pray that the Holy Spirit, Lord, will teach us once again. Thank you for the Holy Spirit that is residing in our hearts, in our lives. Thank you for the life eternal that you have given us as a gift because of the Lord Jesus Christ. Thank you so much, Lord, for the faith. Thank you so much, Lord, for the desires that you have given our hearts. The desire, Panginoon, to learn from your word and to enjoy reading, learning your word. Thank you so much, Lord, for those testings, trials, troubles in life. Thank you so much even for the things that we are facing right now. Kahit po sa mga balakid, sa mga problema, sa mga magpapagal, and everything, Lord. And thank you for teaching us to cast everything to you, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Thank you so much, Lord, for that word. And yes, we cast everything to you right now. Ano mo po, Panginoon, ang mga bagay-bagay na maging dahilan upang mapalayo kami sa inyo, Panginoon, kami pinagmamakaawa, tanggalin niyo po, Panginoon, na ang iyong pong biyaya at pag-ibig ang mangibabaw sa bawat isa. Please, Lord, forgive us for the sins that we have done. Cleanse our minds, cleanse our thoughts, cleanse our hearts. Lord, thank you so much even for giving us that faith and believing that every prayers na nilapit namin sa inyo ay inyo pong pinapakinggan at sasagutin naman ito sa tamang panahon. At kami po ay dapat matuto na maghintay at manalangin at manampalataya sa inyong gagawin. Panginoon, maraming salamat. Thank you so much, Lord, for forgiving our sins. Sa lahat po, Panginoon, ng aming po mga iniisip at naisip na hindi po dapat at hindi po tama. Sa mga nasabi po namin, mga nabanggit po namin na masama, sa aming pong galaw, pag-uugali, sa amin pong gawain na nakapagbigay po sa inyo ng kalungkutan. Panginoon, patawad po. Patawad po. Salamat, Panginoon, at kayo ang aming pong Ama na makapatawad. Again, Panginoon, we pray that you may please continue to work in the life of Sir Vilmar. At you may please protect him as he fly to Australia. Na yung kalooban, Panginoon, ang mangyari habang siya nandyan bilang anak mo. Make him a shining light to the place where he will go. For we know, Panginoon, sa mga pahinintulot niyo sa aming pong buhay,
meron pong dahilan, and primarily for the furtherance of the gospel. And yes, Lord, please use Brother Vilmar. Dinadalangin din namin sa inyo ang kamag-anak po, Panginoon, ni Ate Madeline, Mrs. Raynon. We pray that you may please protect, that you may please heal, that you may please strengthen, that you may please encourage and use her. And we pray also for the salvation of our loved ones. Salvation for everyone na nakakilala po namin, mga kaibigan, mga kapatid, mga kaeskwela, mga katrabaho na hindi pa po naligtas. We pray that you may please, Lord, make a way that their eyes will be open and will come to the realization about needing a Savior. And yes, Lord, gamitin mo po kami to be an effective witness for them, for your glory. Thank you so much. At ngayon, nilapit po namin sa inyo lahat po ng mga nandito at naman nakikinig at nanonood. You know their situations, even their health. Alam niyo po ang kanilang pong estado sa buhay. Lord, please listen to their prayers. Please, Lord, we are here together and we are begging, Lord, that it is possible that this pandemic ay matatangkal na. Thank you so much. Again, nilapit po namin sa inyo mga karamdaman mula po sa pinakamagaang karamdaman sa pinakamabigat, sa mga nagpapadialysis, nagpapakimo, nagpapatherapy, sa mga nag-undergo ng medication, sa mga operation. We even pray that you please give wisdom to their physicians and please provide also their needs financially, Panginoon. Continue, Lord, to work in the life of Ma'am Arian Stevenson. Lord, please work in the life of Kailani sa kanyang pong kalakasan na makatayo at nakalakad. Sa pamangkin po ni Sister Cons, Lord, please bless. Please give them also patience as they take care of them. Kay Janelle Sharp, please continue, Lord, to heal her. Have mercy on her. Please provide the needs. Thank you so much. Kay Natalie Cheng, kay Ma'am Evangeline Bendia, kay Ma'am Trinidad Adswara, Ma'am Trinidad Cabigon, Sir Stephen Orque, DGMJ, kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Manong Rafael Regasa, LD Alonso, kay Delberto Cañete Jr., kay Ate Rene Labocte, kay Ma'am Elizabeth Cirilo, kay Grame Crame, Sir Benson Alpapara Carla, Sir Rajesh Sanwani, Ma'am Telma Harap, Alconet Nilao, kay Christine, kay Casa Floralisa Asuncion, kay Eugene Sumera Asuncion. We thank you so much, Lord, for your blessings and for protecting them and for strengthening them. We pray also, Lord, that you may please continue and please pinalapit kami sa inyo ang pamilya po De Leon and Lumabaw dyan po sa Marikina. That you may please, Lord, protect them and please strengthen them. Kung meron pang, sa mga karamdaman po ni Ate Palma, that you may please strengthen her and heal her. Maraming salamat po. At yan, Panginoon, ilapit po namin sa inyo kahit po si Manong Marcel Ancheta Divina sa kanyang pong kanyang pong recovery. Ganoon din po, Panginoon, kay Manang Buena Viejo. Please continue, Lord, to provide for them and for the finances that they need, and Lord, for their healing. Maraming salamat po. At Emerita sa Corpus, sa kanyang pong asthma, sa kanyang pong health struggles, that you may please, Lord, strengthen her. And thank you even na po nangyari sa kanya ito. Hindi po siya nawalan ng pag-asa, hindi po siya nawalan ng pagpapasalamat sa inyo. Thank you so much, Lord, for using her as a good example also. As if we have infirmities, we still need to praise you. And thank you in everything.
Maraming salamat po. Ang mahalaga po ay kami po ay inyong magagamit for the furtherance of the gospel, and we thank you so much, Lord. Lord, once again, please bless each every one of us. Please continue to work in the life of Richard Anchieta, kay Ellen Abril Slabon, kay Mark Ariula, kay Cristal Pacaldo, Dudula Pacaldo, sa kanyang pang baby, good health, kay Nelia Patok, at recovery po kay Ate Madeline Asuncion Reynon, kay Ate Mayrisa Marcelo Acob, kay Marie de la Cruz Reynon. Maraming salamat po. Kay Jonalisa Cabillangal, kay Alicia Domingo, kay Lolo Andres Alonso, kay kapatid ng Berlin Dison, Jenica Cabillan, Louis Guillermo, kay Sir Reyes Nick, kay Ma'am Lilia Fernandez. Lord, please heal them, strengthen them. Unang-una sa lahat, Panginoon, kaligtasan po ng bawat isa. Please, Holy Spirit, that the gospel will be clear for them, and they will come to the corner of their lives and receive you, acknowledge you as the Lord and personal Savior. Continue to work in the life of Brother Marcelino Pablo Gutierrez, sa kanyang pong confidence, sa kanyang pong strength to preach the gospel. And Lord, please use him mightily, O Lord, as well as our pastors, mga missionaries, mga preachers who preach the pure gospel. Lord, please use us mightily, O Lord. And even sa mga active po sa online in sharing your word, please, Lord, use us. Bless our churches and even our projects. Kay Ma'am Vidal Lizardo, kay Bill Maguray, Timmy Dison, Marvin Lizardo, kay Sister Hilda Agpawa, kay Sister Vilma Agpawa de Greuter, kay Junalyn Cristobal, Isabel Galarpis, kay Willie Pacleva. And yes, I may not know about the updates of them, but we still pray that you please continue to work in their lives, Panginoon, lalo na po sa kanilang mga kaligtasan. Kay Ma'am Janet Aquino, kay Ma'am Anita Aliado, kay Ma'am Evelyn Alonso, please, Lord, strengthen them and please heal them. Maraming salamat po. We pray for RJ Inocente sa kanyang pong proteksyon, kay Kulisa Hemes Lava Vizcaro, kay Manong Federico Kawiran. Please, Lord, palakasin mo po siya, pagaling mo po siya, Panginoon. Sa lahat mo na manonood na nangihina, please, Lord, strengthen them. Kay Ma'am Rosalina Mangusing, please, Lord, continue to work in her life. Kay Ma'am Linda, and to all the families that are here. Sa lahat po, Panginoon, ng mga nandito kasama namin sa kanilang mga pamilya, please, Lord, please bless them with peace and good health, as well as give us that heart and that desire to grow and to know more about your word and about you, our Lord Jesus Christ. Thank you so much, Lord. Please bless also our program. Lord, please bless every viewers and listeners. At Panginoon, tuwanan po ang kanilang pura sa puso. Please, Lord, listen to them, and bless also our children who have their schooling, at mga educators, frontliners, mga police, doctors, mga sundalo, even the politicians, that you please bless them with peace and good health, that unity and harmony and love will reign in our hearts, and forgive one another. Thank you so much. Help us, O Lord. Strengthen us. Bless also the educators. Thank you so much, Lord. At ngayon po, dinadalangin namin sa inyo that you may please bless your word as we're going to learn. And thank you for everything, Lord. We thank you and we give you all the glory. Thank you so much, Lord, for providing our needs. We thank you so much, Lord, for everything. Thank you, Lord. Holy Spirit, please continue, Lord, to work in our lives. Thank you so much, Lord. We need you, Lord. We love you. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen. Amen and amen. Thank you, mga kape, for praying also as we prayed. And yes, babalikan po natin, mga kape, ang isang awitin na magbibigay sa atin ng isang encouragement. Ang Diyos ay laging
nakamasid. Let us listen to this song. As God told us, He will never leave us nor forsake us. And we thank God that He is always watching over us. Thank you so much, Manang Adel Tapawan sa Malaysia. Thank you so much. Minsang ako ay nagpapahangin sa isang bulaklak, ako'y napatingin kay ganda ng kulay, puno ng buhay. Para bang nagsasabing ang Diyos ang may gawa sa atin. Amen. Thank you so much and good morning, Sir Noel Small, Ma'am Guillermo L. Baptista. Good morning. Sa tuwin na doon sa langit Yes, maraming salamat sa Panginoon. ay may Diyos. Sanyata Salmasan Raras, good morning, maraming salamat. Nakamasid. May isang sanggol aking narinig, siya'y umiiyak, inay hinahanap. Ang aking maalala, ang sabi sa Biblia, ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila. Amen. O kay sarap na mabatid, nasa tuwin na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Yes, good morning, Sir Mina Pascual, of course, Larry Pascual family. Morla, EJ Alonso Juan, thank you so much. Ernesto, ating ko, thank you so much. San mang bagay at mga gawain, lagi kong iisipin ang kaniyang bilin. Amen. Dumating man ang mga suliranin, di dapat manimdim pagkat siya'y nakatingin. Amen. Ma'am Guillermo L. Baptista, thank you so much. Princess Billy Lagua Marcos, Nasaway, thank you so much. Reynan Delagata, Michelle Aposaga Viloria, yan, advance happy wedding sa inyo. Okay, of course, kay Michael Rojas, kay Ate Los Vininda, Joseph Gonzalez, thank you so much. Mano Rogelio Alonso Reyes, Auntie Mila Domingo Alonso, Ma'am Mildred Alonso Ramos, thank you so much. Uncle Arnel, kay Ma'am Red Aida Vita, Dayan Gaviran Tomas, David Asensio Malingas Jr., of course kay Sally, kay Ate Merling, sa lahat po na mga kasama natin ngayon, may God bless us all with peace, mga kapatid. Mag-comment lang po kayo kahit sa ano lang po, kahit sa location po. And yes, good morning kay Jonarin Cristobal. Good morning kapatid na Jonarin Cristobal, maraming salamat. Siya'y nakamasid. Amen. Ang Diyos nakamasid. Amen. Di ba kayo natutuwa na ang Diyos ay nagbabantay sa atin palagi? Salamat naman sa Diyos. Amen. Kasi may mga tao kasi, pag sinabi mo ang Diyos ay nagbabantay, iba natutuwa, yung iba hindi. Kasi nga po, they feel guilty kasi nga alam nila na nakikita ng Diyos lahat ng kanilang mga ginagawa sa buhay. At totoo naman yun, di ba? Pero naman tayong dapat alalahan na gawin pag naisip natin na yung katotohanan na ang Diyos ay lagi nakamasid, lagi nagbabantay sa atin. And truly, God says, as we have
read a while ago, and as at Emerita Baptist Corpus shared also, Hebrews 13:5, ang sabi doon, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. And the eyes of the Lord are with the righteous. And of course, binabantayan po niya tayo. Nasa Proverbs po yan eh. Proverbs 15:3, if I'm not mistaken. Yun, Proverbs 15:3. Itong sinasabi mga kape. The eyes of the Lord are in every place, beholding the good and the evil and the good. Nakita niyo yun? Naalala ko tong verse na to eh. Nung bata pa kami, when I was, kasi I got saved, ako po ay tumanggap sa Panginoon, ako po ay nasumpungan ng Diyos, ako po ay nahuli ng Diyos, so to speak, ako po ay nahanap niya when I was 11 years old. Ano ibig sabihin nahanap, Brother Rafi? It's because, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, wala pong naghahanap sa Diyos. Ang Diyos po ay naghahanap sa atin. Though He knows where we are, but we are talking about yung kaligtasan natin. Kasi ang sabi ng Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. And I will tell you a verse that says that men na walang naghahanap sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang naghahanap sa atin. And when I was 11 years old, napakinggan ko ang Ebanghelyo ni Kristo, Ebanghelyo ng kaligtasan, and I received the Lord Jesus Christ. I acknowledged Him as my Lord and personal Savior. And that day, God gave me that precious gift. And that gift is none other than life eternal because of the Lord Jesus Christ. Dahil nang tinanggap po natin si Kristo, napasa atin na po yung buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos sa kanyang pangako. At ang sabi po nga rito, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Kung bakit naalala ng bata ako, kasi nung bata kami, meron kami tinatawag na correspondence course. Meron pa kami mga lessons na sinasagutan. At sa likod nito, may naka-stamp doon na verse. At ang verse na yon, ito, yung sinabi ng verse, itong Proverbs 15:3. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako, nasa lahat ng lugar, at nakikita niya yung mga masama at mga mabubuting gawa. Kung bakit nakasulat doon sa correspondence course namin, kasi magkakapit bahay kami, tapos kasama rin sa bahay, kapwa, nag-unan po kami nagsasagot ng mga blank sheets, mga questions, nag-unan po kami. At there's a tendency na meron pong confidence, pag meron pong problema, hindi mo alam yung sagot mo, kakopya ka sa iba. That's why, gustong-gusto ko tong verse na ito, that reminds us, at nagpapaalala sa atin siyempre na maging careful sa lahat ng ating ginagawa kasi may mata na nakatingin sa akin. May mata na nakatingin sa atin. Whether be good or bad, nakikita ng Diyos yan. So, salamat din sa Panginoon dahil sa versikulo yan napapakita na sa oras ng pangailangan, sa oras ng problema, sa oras ng struggles natin, pwede tayong lumapit sa Kanya anytime because nandiyan lang siya sa tabi natin. And not only that, ang sabi ng Diyos, when there are 2 or 3 gathered together in His name, nandito sa ating kasama. But we thank God na pinangako din ng Diyos that our body is the habitation of the Holy Spirit. Meron po akong papakita sa inyo, katulad po ng nabanggit ko kanina, na walang naghahanap sa Diyos. Romans chapter Romans chapter 3. Tingnan natin. Babasahin ko po sa inyo Romans chapter 3, verses 10 to 12. Itong sinasabi ng Romans chapter 3, verses 10 to 12. And as it is written, there is none righteous, no not one. Ibig sabihin nun, pag sabihin nating right, tama. Wala nakakagawa ng tama. Wala makakagawa ng matwid. Wala, kahit isa. All of us, lahat ng mga tao. Lahat ng mga nanggaling po kay Adan, yun ang mga meron pong tinatawag na kalikuan o wickedness, sin. Yan. It is written, there is none righteous, not one.
Gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At ang sabi ng verse 11, and there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Tingnan nyo yun. Wala nakakaunawa at walang naghahanap sa Diyos. Walang naghahanap sa Diyos. At isa pa, nang dahil doon, walang naghahanap sa Diyos, pumunta po tayo sa kanya-kanya o sa mga sarili nating daanan o kaparaanan. Dahil ang sabi ng verse 12 ng chapter 3 ng Romans, they are all gone out of the way. Nagkanya-kanya na po tayo ng daan. Merong tayong naririnig na maraming mga daan pero isang patutunguhan. Hindi po totoo yun. Dahil isa lang po ang daan patungo sa langit. At ang daan na yan walang iba kundi si Jesus. Kaya sorry sa mga naniniwala sa ganon. Maraming mga daan pero isa ang patutunguhan. Hindi po totoo yun. Dahil meron pong dalawang patutunguhan ng tao. Langit o impyerno. Yun lang po ang choice natin. But we can decide. Our decision is now that we are still breathing. Ngayong buhay pa tayo, ngayon na yung pagdesisyon kung saan ang pipiliin natin doon. Kung pipiliin na lang natin sa impyerno dahil gusto natin mamuhay sa kasalanan, basta tag-enjoy ka, marami kang pera, kahit gumagawa ka ng kasalanan, kung yun ang enjoy mo, sige. But, nakakalungkot. Dahil yun po ang pinili mo. Pero pag ang pinili mo at pinili natin lahat ay ang langit, kailangan natin manampalataya sa totoo at isang daan. Walang iba, kundi ang sinasabi ng Diyos sa John chapter 14 verse 6. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, siya daw ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Siya lang ang tanging daan patungo sa langit, siya ang katotohanan na kailangan po nating malaman. Dahil po, ang katotohanan, siya lang po makapagliligtas sa atin, at siya ang pong buhay, siya po makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan, makukuha na po natin ngayon, at may enjoy natin yan pag namatay na tayo. Pumanaw tayo dito sa mundo, at tayo mamumulat doon sa piling ng Diyos, sa langit. Kaya salamat sa Diyos, sa kanyang po mga pangako. Doon sa John chapter 14, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Those are promises of Jesus Christ for us. Because He knows that we will go through these trials, struggles, problems, temptations. And yet, God said, magpakatatag kayo, huwag kayong malungkot, huwag kayong mabahala, merong langit na naghihintay sa inyo. Kaya, kung tayo po ay inaabuso, tayo po ay inuusig, tayo ay sinisiraan, anuman ang sabihin ng ibang tao sa atin, para tayo mag-down, para tayo idismaya, para tayo ipahiya, kahit ano pa bang sabihin ng mga tao sa atin. As long as we know that we are serving and we are obeying what our Savior wants us to do, then we should take everything by na meron pong pasensya, pagtitiis. Kailangan po nating magpatuloy dahil sabi ng Panginoon sa atin, meron po siyang encouragement. In my Father's house are many mansions. Yan ang sinabi ng Diyos. Sige lang, huwag kayong mabahala, huwag kayong mag-alilangan, huwag kayong mabagabag, huwag kayong malungkot, huwag kayong susuko dahil merong langit na naghihintay sa inyo. And that will be the final, and that is the real life na ating pong haharapin. Dahil sinasabi ko nga sa inyo, we cannot compare our life here on earth at kahit na sabi natin aabot tayo ng 120 years. Hindi na po natin gusto pag umabot tayo ng 90 hanggang 100 na buhay, hindi na po natin magustuhan yung panahon yun kasi maghintay na lang po tayo eh. But, compare to that life, eternal, mega trillion years, hindi po natin mabilang yan. Habang buhay, magpakailanman kasama natin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga, tayo marami mga pasalamat sa Diyos eh. Marami tayong pasalamatan sa Diyos. Kaya, as we learn about this, I am thankful that God gave us these verses that reminds us and to think about the goodness, the kindness, the love of God.
that we should always be grateful. Meron akong nabasa at sabi ng isang damit at yun ginawa ko na rin, yung forever grateful. We should be forever grateful to God because of what He has done in our lives. Brother Rafi, ang dami kong problema, hindi mo alam kung ano ang aking hinaharap ngayon. And yet, God knows. I may not know your situation today, or you may not know even my situation this time, but alam ng Diyos yan, di ba? Because God knows. God is omniscient. He knows everything. God is omnipotent. He is powerful. God is omnipresent. He is everywhere. And God is eternal. Magpakailanman, hindi po kailanman mawawala ang Diyos. Jesus Christ is the Alpha and Omega, the beginning and the ending. Ibig sabihin nun, forever. Wala po siyang hanggan. Wala po siyang katapusan. Nandiyan siya palagi. And when He came 2,000 plus years ago, He thought about us as we are future right now. Yung panahon niya, future tayo, but He thought about us because He knows. He knows us by name. Salamat sa Diyos. Diba? Kaya, dapat lang na ating pong isipin ang mga bagay-bagay na dapat nating pasalamatan sa Diyos. And yes, nandito. My favorite verse is John 3:16. Kaya John ang name ng eldest ko. Thank you, Lord, for everything. Amen. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ito mga kakape, sa December 30. Yes, sa December 30 kapag 31 kasi busy na kayo sobra. Sa December 30, i-ready nyo yung mga pasalamatan niyo sa Diyos. At yan ay ating babasahin dito sa ating programa, sa Morning Coffee Devotion. So, i-ready nyo yung inyong pong i-comment, lahat ng mga maisip yung pasalamatan nyo sa Diyos. At punuin natin ang araw na yon, Thursday, araw ng kasal ni Michelle at saka ni Joey. Congratulations sa inyo. At yes, we will fill our morning coffee devotion with Thanksgiving, ha? Yan ang ating gagawin, mga kakape. Yes, good morning, Brother Noriel Tejada. Good morning to all. Yan, salamat sa Diyos. Sige, magsilabasan na kayo ng mga favorite verses ninyo. Maganda pag-uusapan yan, mga kakape. Katulad po ni Ate Adele Tapawan, sabi niya, John 3:16. And we all know that. Alam niyo yung John 3:16 na yan, pag paulit-ulit mong basahin yan, the more it will convict us and the more it will bless us. Because hindi lang po ganun, yung kung paano siya ikinabesa o isinaulo at yung recite, hindi po ganun lang yung verse na yon. Yan ang heart ng Bible. Yan po ang puso ng salita ng Diyos. Yan po ang buod ng lahat ng mga nakasulat mula sa Genesis hanggang sa Revelation. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. So we should be grateful to God because He loved us despite of how sinful we are. Salamat sa Diyos. We don't deserve that love, but because of His grace, salamat sa Diyos dahil minahal niya tayo. Amen? Meron pa ako nakita kanina. Ito, si Ate Jessie Cristobal Gaviran. Ano sabi niya? My favorite verse is Jeremiah 33:3. Anong patungkol dito? Call unto me and I will answer thee and show the mighty things which thou knowest not. Opo, napakaganda po niyan. Because we thank God dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay mga saserdote. Ibig sabihin nun, pwede tayong tumawag sa Panginoon sa panalangin sa lahat ng oras. We can go to God in prayer anytime. Yan po ang privilege nating mga anak ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa Kanya. Okay, my favorite verse for this week is 1 John 4:11. Gusto kong basahin yan, kapatid, na Marcelino Pablo Gutierrez, ang host po ng
ng Christ is the Answer radio program dyan po sa Hawaii. Mamaya po yan, mga Hawaiianos. Mele Kalikimaka. Mga maganda na po kayo mga Hawaiianos at mamamas ko ako mamaya dyan sa radio station. Okay, 1 John chapter 4 verse 11, gusto ko lang pong basahin itong verse ni Brother Marcelino ngayong week na ito. Okay, verse 11. Anong sabi? Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Wow! Mga kapatid, mga minamahal, kung ang Diyos ay mahal na mahal tayo, dapat lang na mahalin natin ang bawat isa. Amen. Praise God. Thank you very much for that verse, Brother Marcelino. Amen. Good morning po, Pastor. We'll see you at Facebook Live streaming at 4 to 6 p.m. Hawaii time. Yes, later. Okay, so panalangin niyo po kami, mga kakape, at we will have our radio program later yan sa Hawaii. So, ayan. So, yan po ang mga pag-usapan po natin at salamat sa Diyos, naubos na yung oras natin. But anyway, meron po tayong mga natutunan na sa ating po mga pag-uusap ngayon. Yes, I am thankful. God said, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. God commanded us to thank Him. Tandaan natin, thanksgiving is the main key in order for us to have peace in life. So gusto mo pong maranasan ang may kapayapaan, kahinahunan sa buhay, magpasalamat ka sa Diyos. Huwag kang magsawang magpasalamat sa Diyos. Colossians 4:2. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Magpatuloy lang sa panalangin at kailangan nating lagi pakatandaan, kailangan po natin magpatuloy sa pasasalamat. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Amen? Nagpapasalamat ako na minsan kahit na binabaliwala ako ang naglalang sa akin. This is what we have learned yesterday. I am thankful that even though I disregarded my Creator, the one who gave me life and continues to give me breath, I am thankful that He loved me. Pasalamat tayo at mahal na mahal niya tayo. Mahal na mahal niya tayo. Magpasalamat tayo sa Kanya dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Kanya. At ito po makinig tayo mabuti dito. I am thankful that salvation is the forgiveness of my sin and rebellion. Was a free gift. Ang salvation, ang kaligtasan na bigay sa atin ng Diyos ay libreng aginaldo. Ito ay isang free gift. And that I did not have to work for it or pay for it. Hindi natin kailangan i-earn ito. Hindi natin kailangan pagtrabahuan ito. Hindi rin natin kailangan bayaran ito. Dahil ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos na kaligtasan na buhay ng walang hanggan ay aginaldo. That is the greatest gift that we ever received from God when Jesus Christ came and He did His mission to die on the cross, and He died, He was buried, and He rose again the third day. And the time that we accepted Him as our Lord and personal Savior, that gift of eternal life, that precious gift, that greatest gift that we ever receive from God, ay buhay na walang hanggan, na hindi na natin kailangan pagtrabahuan pa, hindi na kailangan pagbayaran pa. Because once and for all, the thing that God, the sacrifice that God gave us is complete. Kompleto po yun. Maraming salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat ako na ang kaligtasan na nagpatawad sa aking makasalanan at pagre-rebelde sa Kanya ay handog o regalo na hindi na kailangang pagtrabahuan at di na kailangang bayaran dahil binayaran na ng Diyos. Aren't you glad about that? Thank God for that. Yes, for by grace are ye saved through faith. Amen. And that not of yourselves, it is the gift of God. Salamat sa Diyos. Dahil regalo, handog, aginaldo ng Diyos sa atin, ang buhay na walang hanggan. Dahil po sa ating pong pananampalataya sa Kanya, nang dahil po sa Kanyang biyaya, tayo po naligtas dahil sa ating pananampalataya. Salamat sa Diyos. Dahil kung sabihin natin, kailangan kong i-earn ito, kailangan kong bayaran ito, then, we disregard
we are insulting what God told us, and that is true, parang hindi tayo naniniwala sa mga gawa ng Diyos pag gano'n. Pag sinasabi mo, oh Lord, ibinigay mo sarili mo sa akin, pero I need to earn that. I need to show the world, I need to prove myself that I deserve the life eternal that you want to give me or want to give us. Hindi ganon. Parang sinasabi natin sa Panginoon na kayang-kaya nating bayaran, kayang-kaya nating suklian yung kaligtasan binigay niya sa atin. And yet, ang hiling lang ng Diyos sa atin, as we accepted Him, as we acknowledge Him as our Lord and personal Savior, as we receive the life eternal, that is the greatest gift that we ever had. Mga kape, ang hiling lang ng Diyos sa atin, that tayo ay magpasakop sa Kanya. Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you may submit yourself as a living sacrifice. Babasahin ko po sa inyo Romans chapter 12. Ito po sinasabi mga kape. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Ang gusto ng Diyos, magpasakop tayo sa Kanya, mag-submit tayo sa Kanya. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Upang tayo makapaglingkod sa Kanya, ito'y maging katanggap-tanggap. Let us offer our lives to Him. Let us submit ourselves to Him. At ang sabi ng Panginoon, meron siyang sinabi rito na kailangan nating iwasan. Sa verse 2 ng Romans chapter 12, and be not conformed to this world. Wag mong tularan. Wag kang magpasakop sa mundong ito. Ibig sabihin nun, wag mong hayaan na ang kamunduhan ay maghari sa buhay natin. But be ye transformed by the renewing of your mind. Na kailangan nating magbago, kailangan nating hayaan natin ang Espiritu ng Diyos na baguhin tayo by transforming or renewing our mind. Ibig sabihin nun, magsisimula sa ating puso, sa ating isipan. Let us learn more, let us study more, let us allow the Word of God to work in our lives as we listen, as we read the Word of God. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang maglilinis sa ating isipan. That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Para mapatunayan natin yung katanggap-tanggap na paglilingkod ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya kung ano man po ang ginagawa natin, and I will use this verse that Ate Merita shared, Colossians 3:23. And whatsoever you do, do it heartily as of the Lord, and not unto men. Yes, we should be faithful until Jesus comes, as Brother Marcelino uttered. Yes, as the sons of God, as the children of God, we should share the salvation. Yes, to others. Amen. I am thankful to God for the Holy Spirit for always reminding me through my conscience that the Holy Spirit always talks to me and moves me. Amen. We should listen to the Holy Spirit's voice or whisper to our lives. Thank you very much for the stars, Brother Marcelino. And yes, again, tayo na po pasalamat dahil ang kaligtasan na nagpatawad sa aking mga kasalanan at pagre-rebelde, handog o regalo na di kailangan pagtrabawan at di kailangan pagbayaran. Salamat sa Diyos. Hindi ka ba natutuwa at nagagalak dahil gano'n ang Diyos sa atin? And the Spirit and the bride say, come. Revelation 22:17. And the Spirit and the bride say, come. And let him that heareth say, come. And let him that utters come. Sa lahat ng mga nakikinig, sabi ng Diyos, halik kayo. Sinasabi ng Panginoon sa lahat ng mga nauuhaw, halik kayo. Whosoever will. Hindi namimilit ang Diyos. Pero sa ating mga tao, gusto natin pilitin ang mga taong maligtas, di ba? Batandaan natin to. Yung patungkol sa kaligtasan, we have learned this before. There are 3 instruments na ginagamit ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Ito, mga kape. We have the seed, and that is the Word of God. And we have the carrier of the seed. And the carrier of the seed is you and me. Tayo yun.
Because we carry the gospel. We carry the gospel. We carry the seed. And this is the seed, the Word of God. And we are the carriers. We are the carriers of the Word of God. And the Holy Spirit is the worker. The Holy Spirit is the one who convicts. He's the one who works in the hearts of the people whom we are sharing the gospel. Kaya, when we share, when we proclaim, and when we tell others about the gospel, we should be prayerful. We should humble ourselves and depend upon the Holy Spirit, because the Holy Spirit is the one that will convict, that will work in the life of that person whom we are trying to win for Christ. Now, ano gagawin natin? As we are sharing the seed, as we tell them the gospel of the Lord Jesus Christ, we, the carriers, should be prayerful enough. That's why, napakahalaga yung meron kang kasama habang nagwi-witness ka. It is because meron kang prayer warrior. Now, when you share the Word of God, hayaan natin ang banal na Espiritu ang magtrabaho sa kanila. Hindi tayong mamimilit. Dahil pag pinipilit natin, baka sabihin nila, oo, tatanggapin ko na. Oo, wag ka nang makulit, tatanggapin ko na. Tatanggapin niya, pero napilitan lang. Pero hindi po sa puso. It's because tayo yung pupumilit sa kanila. And again, salvation is whosoever will. Sa mga gusto na matuto, sa mga gusto na makinig, sa mga gusto na tatanggap sa Panginoon sa Kristo. And yes, sabi ng Panginoon sa Revelation 22:17, and whosoever will, let him take the water of life freely. Kaya salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Panginoon. A lot Christian do nothing. Tama po yan. Why is this I doing to give away Bible and tracts? Thank you, Brother Raphael, for teaching me other way. Yes, we should continue doing those things. Brother Marcelino, we are the carriers. And yes, let us always be prayerful. Because every time that we do that, ang banal na Espiritu Santo ang magtatrabaho sa kanila. And yes, we are grateful that we have this privilege to serve Him as we are still alive. Diba? And I want to give you another one na dapat natin pasalamatan sa Diyos. I am thankful, and we should be thankful, that when we came to Jesus, He forever removed the burden of our sins and the heavy load of guilt that come with it and made us free. Ano ibig sabihin to? Nagpapasalamat ako na nang ako ay tumanggap kay Jesus, tinanggal niya ang bigat ng aking kasalanan at ako ay kanyang pinalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kasi nung hindi pa natin tinatanggap ang Diyos, alipin po tayo ng kasalanan. Pero dahil ang Diyos ay nasa sa atin na, we have the power because of the Holy Spirit to flee from those sins, to say no to those sins, to say no to those temptations, because now, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Dahil nasa Panginoon na po tayo. Though magkakasala po tayo because we are still here in our flesh, but hindi po ibig sabihin na naabusuhin po natin ang ating sarili sa paggawa ng kasalanan dahil hindi po kalooban ng Diyos na magpatuloy po tayo sa kasalanan dahil tayo mga anak na ng Diyos. We should live a holy life. Dapat matuto po tayo na mamuhay na banal dahil yan po ang kalooban ng Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos sa Romans chapter 6 verse 1. Romans chapter 6 verse 1. Anong sabi? Babasahin ko po sa inyo, mga kape. Kaya, hindi pa natin pwede sabihin, ligtas na ako, anak na ako ng Diyos. Kahit anong gawin ko, ligtas na ako, kahit magkasala ako, pupunta ako sa langit. Totoo man yan, yung sinasabi, kapatid. Pero, suriin mo ang puso mo, baka hindi ka totoong ligtas pag yan ang ini-enjoy mo sa buhay. Huwag mo naman ipahiya ang katawan ni Kristo, ang pamilya ni Kristo. Dahil kung yan ang iyong decision, no, yan yung ang behavior mo, yun ang nasa puso mo, na okay lang na magkasala kasi anak na ako ng Diyos, ako'y pupunta sa langit at katong mangyari. Kaya gagawin ko kung anong gusto ko, magpakasaya ako kahit sa anong kasalanan gusto kong gawin. Hindi dapat ganoon. Because if that is in your heart, you are not grateful to God. Hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos, hindi ka marunong tumanaw sa kabutihan ng Diyos na ginawa ng kaligtasan sa iyo, and you are abusing yourself to sin.
you're giving us that question mark, big question mark at your back. Baka hindi ka totoong ligtas. Baka sabi mo, magalit ka sa akin. Ba't mo ako ginajudge? Hindi kita ginajudge. Binibigyan mo lang kami ng clue na magkaroon ng question sa likuran mo, kapatid. Dahil we respect your testimony as you are telling us, as you profess na sinasabi mo, ligtas ka na. Sinasabi mo, tumanggap ka na sa Panginoong Kristo. Pero, ang buhay mo ay salungat naman sa kalooban ng Diyos. Kaya, bilang mga anak ng Diyos, nagpapasalamat sa Kanya. Kasi, ang isang anak ng Diyos na hindi marunong magpasalamat sa Diyos, hindi yan mababago. Hindi siya mahirapan siya mag-grow. It's because ang mangyayari, abusuhin niya yung kanyang mga privileges, mga opportunities niya, magawa lang ang gustong gawin para maging masaya ang kanyang buhay. Kahit na masama yung kanyang ginagawa. So kapatid, if you are like that, nako, baguhin mo na yan. Ang sabi ng Panginoon dito sa Romans chapter 6, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Ano sabi ng verse 2 at Emerita? Yung verse 2 po ang pinakamagandang sagot dyan. What shall we say then? Anong sasabihin natin? Magpatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ng Diyos ay ibuhos sa atin? Anong sagot ng Diyos? Sa verse 2, God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? So, hindi po pinapayagan, hindi po kalooban ng Diyos na magpatuloy po tayo sa kasalanan. Amen? So, salamat sa Diyos. Because when we accepted the Lord Jesus Christ, tayo ay pinalaya na mula sa kasalanan. Hindi na po tayo katulad ng dati na alipin ng kasalanan. Pero ngayon, dahil kay Kristo, we have to depend upon Him, upon the Holy Spirit working in our lives, every day, every minute of our lives. Nang sa ganon, makaiwas na po tayo. Pakunti-kunti, paunti-unti, hanggang sa maging normal na sa atin na yung mga bagay-bagay na yon talagang hindi na po nangyayari na tayo magkasala dahil sa pagsunod sa mga temptations na yan. But I'm not telling you na lahat ng mga temptations mapagtagumpayan natin. But we can if we submit ourselves to God. Amen? Yan po mga kapatid. So we should be thankful. And I am thankful that when I came to Jesus, He forever removed the burden of my sin and the heavy load of guilt that came with it. He made us free. Praise the Lord. Amen. Aren't you glad that God gave us that freedom, and we are not a slave of sin anymore, but we have that strength because of the Lord Jesus Christ that who is in us, and the Holy Spirit that is residing in our lives. Then we have all the reason for us not to yield under temptation that the devil is trying to force in our lives that we should do. Yan. As far as the east and from the west, sabi ng Panginoon, as far as the east and from the west, ulitin ko po, Psalms 103 verse 12, yun ang sasabihin ko sa inyo. Psalms 103 verse 12. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Salamat sa Diyos. And ang sabi ng Diyos dito, nakagaya ng kalayo ng silangan sa kanluran, ganoon din nilayo ng Diyos ang ating kasalanan sa Kanya. Salamat sa Diyos. John 8:32. John 8:32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Nang dahil tayo po ay natuto at nalaman ng katotohanan, ang katotohanan na yan ang magbibigay sa atin ng kalayaan. So, kalayaan din sa kasalanan, kalayaan na pwede po tayo maglingkod sa Panginoon, that we can please God in everything that we do. Kaya kailangan po nating maging careful sa ating po mga ginagawa at mga sinasabi, mga kakape. Hebrews 8:12. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Wow! Nakita niyo yun? Sabi ng Diyos, maging mahabagin ako sa kanilang mga kalikuan o kasamaan, at ang kanilang mga kasalanan at mga gawain nilang makasariling pagiging makasarili nila, ang sabi ng Diyos, I remember no more. Hindi niya alalahanin pa, hindi tayo katulad ng Diyos na tayong mga tao
Pag nagkasala yung isang tao, kahit matagal na, ipapaalala pa natin. Yan na naman ang ginawa ko last time, Parang hindi natin pinatawad sila noon, di ba? Parang ganun ng tao. But God said, thy sins and their sins I remember no more. Salamat sa Diyos. And last verse po tayo mga kape, Hebrews 10:17, and we will continue this tomorrow again. And again, wag natin kalimutan sa 30 Isipin natin yung mga pasalamatan natin sa Diyos at punuin natin po ang ating morning coffee devotion with your thanksgiving sa Panginoon. Okay? Yung pasalamat natin sa Panginoon. Hebrews 10:17, and their sins and iniquities will I remember no more. And there, sabi nga, now, where remission of there is no more offering for sin. Salamat sa Diyos. Dahil ang ginawa ng Kristo para sa atin is once and for all. Salamat sa Diyos, mga kakape. And again, tayo dapat magpasalamat sa Diyos dahil tayo pinalaya na mula sa kasalanan. And we have all the strength because Jesus Christ is in us. The Holy Spirit is working in our lives. We should submit ourselves to Him. Ang sabi ng ating pong inaaral doon po sa James chapter 4 verse 7, I think. Anong sabi doon? James chapter 4, tignan po natin verse 7, tama po. Ang sabi ng verse 7 ng James chapter 4, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Because we have Jesus Christ, we have the Holy Spirit, we have our Father in heaven. Let us remember, wala na nakakatalo sa kanila. And praise God, ang kailangan natin gawin, magpasakop tayo sa kanila so that we can resist the devil. And the devil will flee from us. Lalayo po siya sa atin. Pero alam natin makulit siya, kailangan makulit din tayo at lagi nating sasubmit at isigurado ang ating pong sarili sa Diyos. At nang sa ganon, hindi po tayo magpasakop sa anumang temptation o mga gagawin ng diablo na pangtukso o panunukso sa atin, mga kakape. Salamat sa Diyos at salamat sa Kanya. Okay. Salamat natin, Emerita, sa pag-share ng mga verses. What we do good work in earth, we receive in heaven. That is the promise of God. Tama po yan. Yung mga ginagawa natin dito bilang mga anak ng Diyos, may matatanggap po tayong gantimpala sa langit. Whether be good or bad. Kaya lahat ng mga gagawin nating service sa Panginoon, dapat good service lahat. Huwag po nating haluan dapat ng bad service. Napag-usapan na natin yan mga anak sa nakaraan natin mga devotion, mga kape. And please review that also, mga kape. Maraming salamat. Thank you so much. We have to repent before we know. Yes, we should repent from our sins. Maraming salamat. At ngayon, mga kape, napag-usapan po natin yan. 5 pa lang po napag-usapan natin dito. Started yesterday. 5 pa lang po napag-usapan natin patungkol po sa mga dapat natin pasalamatan sa Diyos. At yan, alam natin na kay buti ng Panginoon sa ating buhay. Huwag po tayong magsawa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag po tayong magsawa dahil ito po ang magbibigay sa atin ng kalakasan and to resist the devil. Let us remember, kailangan po natin ang Diyos sa ating buhay, araw-araw, oras-oras, minuto, segundo-segundo. Kaya kailangan po natin laging mapalahanan, and we thank God for His Word na laging nandyan upang tayo po ay Kanyang kausapin. Salamat sa Diyos. Pero ngayong umagang ito, pag hindi mo pa sure, hindi mo pa tiyak na ikaw ay pupunta sa langit pag ikaw mamatay, kailangan mo si Kristo sa buhay mo. You need Jesus Christ today. Bakit? Ang sabi ng salita ng Diyos doon sa 1 Corinthians 6:2, if I'm not mistaken, 2 Corinthians 6:2, sabi po doon, today is the accepted time, today is the day of your salvation. Bakit? Kasi nga po, today will never return. Hindi na po babalik itong araw na to. At tomorrow may never come. Baka hindi na po tayo sisikatan ng araw. Sabi mo, sana huwag naman. Pero, salamat sa Panginoon. At tayo'y buhay ngayon. At naririto ka ngayon. And for sure, if you repent from your sins, tanggapin mo si Kristo sa puso mo ngayon, sa buhay mo. Dahil si Kristo lang ang pinadala ng Panginoong Diyos na makapagligtas sa atin. Dahil siya lang ang gumawa
ng kanyang misyon na katulad po ng kanyang pagkamatay, yung nasacrifice yung kanyang pong buhay, dumalak ang kanyang dugo para bayaran ang ating kasalanan, para bilhin po niya tayo. Siya po nilibing pagkatapos ng 3 araw siya nabuhay na muli. Kaya salamat sa Diyos. Kaya ngayong umagang ito, why not come to the Lord Jesus Christ and receive Him into your life? Tanggapin mo si Kristo ngayon sa buhay mo. Why not come to Jesus and pray? Sabi mo sa Kanya, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. Pero salamat sa pagmamahal. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking pagkakasala. At ngayon, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita sa pananampalataya, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dakila namin Diyos, thank you so much, Lord, for the lesson. Thank you, Lord, for giving us strength. Lord, please bless all the viewers, all the listeners. Thank you so much for everything that you did to us and everything that you are doing. Thank you for saving us. And yes, please bless those who will celebrate their birthdays and anniversaries today. Bless them with good health and peace and more celebrations to come. And that they may use this new chapter of their lives, praising you, glorifying you, and serving you. Please bless us all, O Lord. Thank you so much for all the blessings from your word. Please heal the sick, encourage the weary, strengthen the weak. Thank you so much. We ask all these things and we give you all the glory. In Jesus Christ's name, amen and amen. James 4:17, therefore to him that knoweth to do good and doeth not, to him it is a sin. So kailangan po natin yang laging kailangan po natin yang laging isipin sa mga nakakalam na gumawa ng kabutihan at hindi natin to ginawa, ito ay kasalanan. Kaya kung alam mong tama ang dapat mong gawin, gawin mo na. Kung mali, yan, huwag mong gawin. Salamat sa Diyos. Dahil pag alam mong tama ang dapat mong gawin at hindi mo ginawa, kasalanan po yan. Magkakasala ka. Kasi nga po, yun po yung tinatawag na pagtatrabaho ng Diyos through our conscience na mayroon papagawa sa iyo na dapat at hindi mo ginawa. Kasalanan po yun. Kaya, maging careful po tayo mga kakape. And yes, again, happy birthday to all those who will celebrate their birthdays today. And this song is for you as we greet you. Happy birthday. May God give you peace and strength and that you may decide to start walking with Him all the day and give your life to Him and serve Him too. Maraming salamat sa Panginoon. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday kay Reggie Adriano Paranaque Jr., kay Ian Rainier Sugitan, kay Mark Kenneth Garcia, happy birthday, kay LJ Victor Dawang, kay Akihera Cristel Ann Barba, happy birthday, kay Romel Juan, at saka kay Rafi Alonso and Christian Divina de San Jose. Ayan, Ate Rowena de San Jose, happy birthday sa iyong anak si Christian Divina de San Jose. Amen. Maraming salamat, Ma'am Elizabeth Pedro Cirilo. Thank you so much po. Kay Ate Palma Del Leon, thank you so much. Kay Rose D. Lopez, thank you so much. Kay kapatid at kay Sir Silungan Marvin, thank you so much. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Casio din Sumera Solution, good morning. Maligayang bati. Maligayang bati. Kay Prince Chato, Maligayang bati sa'yo. amen. Nawa'y tuwing birthday mo. Kay Ate Raquel Bumalag, Manong Joseph Bumalag, thank you so much. Anong Mayri sa Marcelo Acob, congratulations. Sana'y marami pang birthday. Ferdinand Akuba, thank you so much. Thailand Palacio Rose, Rudy Rabor, Elisa Hammer, thank you so much to all of you. Amen. Happy birthday once again to all the birthday celebrants and those who will celebrate the anniversaries today. May God bless you more, mga kapatid at mga kakape. Okay, ito po mga kapatid, salamat sa Diyos. And we should give all the glory to God. At wala tayong ibang pupurihin at ilahati kundi siya dahil sa pagbibigay sa atin ng kalakasan for this opportunity again to be with you all mga kape.
Salamat sa Diyos. May kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Happy wedding anniversary kay Joshua Amigo, Ken Ate Kate Ann Ines Cabel. Yes, happy anniversary. Gusto ko lang pong batiin from Sermina Pascual. Happy wedding to Joshua Amigo, Ken Kate Ann Ines Cabel. Congratulations to both of you, Novio Ken Novia. Joshua Amigo, Ken Kate Ann Ines Cabel. Congratulations from Morning Coffee Devotion family. With the initiative of and with the ignition of Sermina Pascual. Amen. To God be the glory. Brother Marcelino, talk to you later. Pag-usapan natin ang ating pong tuturo mamaya sa radio station. So thank you so much Ma'am Amy Ortega Collado Anderson, sa lahat ng mga Hawayanas, Mele Kaliki Maka, Mahalo. Thank you so much Ma'am Julie Natividad Biloria Colbert, and of course kay Mayan Pagarigan, sa aking pong asawa Marisol Rosa Asuncion, kay Michelle Apusaga Biloria. Advance happy wedding kay Michelle at kay Joey. Thank you so much Bayaw Marlon Rojas, kay Shian Manifest Forte. Thank you so much. Siya'y kaibigang tunay at walang Angel Ruiz, David Jan Bagawisan. Thank you so much mga kape. Kay Filomena PJ Labutong, kay Jonalyn Cristobal, Michael Dodong Vendero, Limber Alonso, Ate Merling Maningas. Maraming salamat sa inyo lahat. Siyang ating gabay. Salamat sa Diyos. Sinang sa akin ang nagbigay Buhay. Merry Christmas, Mr. Cheng. Happy New Year to there in Malaysia, Mr. Cheng. Thank you so much, Ate Adele Tapawan. Ingat kayo dyan sa Malaysia. Alright, thank you once again, Brother Rafi. Have a good day, everyone. Goodbye for now. Mahalo. Mabuhay and aloha. We love you all. From my family to yours. From Ate Emerita Baptista Corpus. Maraming salamat. Okay, ito po si Brother Rafi. Si Kahod Paeng, lagi nagsasabi sa inyo at nagpapasalamat. At huwag natin kakalimutan sa lahat po ng sitwasyon sa ating buhay, mapanegatibo o positibo, huwag po natin kakalimutan, unahin po natin ang Diyos. God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, and respect the frontliners. Share your blessings. Lagi sinasabi natin, so smile. Kaya sana po, hindi mapag-isbay ang mukha. And then, thank you so much. Yes, thank you so much for always reminding. Merry Christmas din daw sa lahat, Pastor. And Happy New Year. Okay, so, wag po kalimutan yan. Let us pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. Mele Kalikimaka. I love you all. Ako'y natagpuan.